Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi po tayo nagpapamonetize. Handog ko sa inyo, diretsong opinyon, hango sa ating passion. At ngayon pag-usapan natin ang laban na binibreakdown ng mga boxing fans ngayon. Ang rematch o muling pagtotoo sa pagitan ng mga light heavyweight boxers na si Artur Beterbiev at Dmitry Bivol ng Russia. Ang labang ito ay para sa undisputed o 4-belt championship, WBC, WBO, WBA at IBF titles na hawak-hawak ngayon ni Artur Beterbiev. Ang laban magaganap bukas Manila time diyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Ating i-breakdown sa ating episode ngayon ang ating expectations sa labang ito. Ano ang ating inaasahan? Ano ang kailangang adjustments na dapat gawin ni Dmitry Bivol para maiganti ang kanyang unang pagkatalo dito kay Beterbiev. Nanalo po kasi si Beterbiev in the first fight pero puntos lamang. Ano naman ang kailangang gawin nitong defending champion na si Beterbiev para makumbinsi ang mga boxing fans na ikangay tsamba lamang yung 12-round distance na itinagal ni Bivol kontra sa kanya. Na sa rematch na ito, muli natin makikita ang the fearsome puncher na si Artur Beterbiev. Lahat ng yan, pag-uusapan po natin dito lamang sa Boxer Shorts. At ito nga mga kaibigan, sa kanilang muling paghaharap, itong light heavyweight stars na si Dmitry Bivol at Artur Beterbiev, the defending undisputed light heavyweight champion, ang odds sa labang ito ay nananatiling 50-50 sa mata ng mga eksperto. Ibig sabihin, walang klaradong paborito kung sino ang mananalo sa labang ito. Pwedeng si Bivol, pwedeng itong si Beterbiev. Ganun po kadikit ang labang ito dahil na rin sa mga intangibles. Ano ito yung mga intangibles? Ito yung mga bagay na maaaring hindi natin nakikita na pwedeng maging factor sa labang ito. Ano po ang mga ito? Simulan natin dito kay Dmitry Bivol, ang challenger. Ang ganda ng kanyang ipinakita sa unang laban. Ipinakita actually ni Bivol ang estilo na tatalo sa isang pressure fighter, sa isang puncher na tulad ni Beterbiev. Ano ito? Jab, 1-2 combination, counter punching, a lot of movement. A lot of side-to-side movement. Ito ang pinakita ni Bivol sa unang laban. Perfect style. Ang problema na ipakita niya ito at least partially o 50% ng laban. Hindi tumagos sa remaining 50%. At aminado si Bivol, sabi niya, dito sa rematch, kinakailangan ang kanyang efforts ay consistent. Ibig sabihin, from first round down to the last round, kailangan ganun ang kanyang ipakita kontra kay Beterbiev. At alam niyo mga kaibigan, bagamat natalo itong si Bivol, pumapasok siya sa laban na ito na mataas ang kumpiyansa. Paano nangyari yun? Talo nga paano magkakaroon ng malakas na kumpiyansa? Paano ba naman? Ako ang kauna-unahang boksingero na umubot hanggang 12 rounds kontra kay Beterbiev. Sapagkat before their first fight, walang boksingerong umaabot sa huling kampana kontra kay Beterbiev. Lahat nag-i-sleeping beauty na. Itong si Bivol, ang tanging boksingerong narinig ang huling kampana kontra kay Beterbiev. So, sa labang ito, sa rematch na ito, ang feeling ng marami, itong si Bivol, he can take chances. Pwede siyang sumabay ng konti sapagkat paniwala niya, kaya ko ang suntok ni Beterbiev. Yan ang mga intangibles. Yun ang paniniwala nitong si Bivol. Pero maaring yan ang gustong palabasin ni Beterbiev. Ang maniwala si Bivol na kaya niya ang suntok nitong si Beterbiev. Sapagkat with that kind of thinking, hindi mahihirapan si Beterbiev na habulin itong si Bivol. Sapagkat iisipin ni Bivol, kaya ko suntok ni Beterbiev, pwede na akong sumabay ng konti para mas maganda. Kasi baka isipin ng mga judges, takot ako, suntok layo, baka hindi popular sa mga judges. So maaaring sumabay din ako at kakayanin ko yan sapagkat kinaya ko ang kanyang mga suntok. Maaaring yan ang gustong isipin ni Beterbiev. Yan ang gusto niyang isipin ni Bivol. Na sige, sumabay ka at masasampulan kita. Hindi kita kailangang habulin. So two things para dito kay Bivol, kinakailangan he has to be in great condition.
because Better BF will pressure him. Kinakailangan ma-maintain niya ang kanyang leg side-to-side movement, ang kanyang counter-punching. Kung maaaring sasabay siya, okay, pero huwag magtatagal sa pocket because delikadong-delikado. Do not stay along the ropes sapagkat doon sa bobombahin ni Better BF. So mabigat itong kinakaharap ni Bivol. Maganda ang kanyang unang ipinakita sa unang laban, kinakailangan lamang consistency ma-retain niya in the entire 12 rounds. Now, let's go to Better BF. Ano ang intangible dito kay Better BF na maaaring maging crucial factor? Nung unang laban, mga kaibigan, yung unang laban nila with Bivol, ang laban na yun originally scheduled in June 2024. Nagkaroon ng knee injury itong si Better BF at kinakailangang operahan ang kanyang tuhod. Now, ang laban from June 2024 in-schedule sa October 2024. Ang problema, nagpa-opera sa tuhod itong si Better BF at sinabihan ng mga eksperto, bakit ka kailangan bumalik agad? Ipahinga mo muna ang iyong nasirang tuhod. Pero pinili ni Better BF na ituloy na ang laban kahit kaka-opera lamang ng kanyang tuhod. So, tingin ng marami, maaaring ang dahilan kung bakit parang hirap humabol o gumalaw itong si Better BF doon sa unang laban, ay yung kanyang kondisyon ng tuhod. Maaaring hindi pa talaga perpekto ito. And of course, let us not deny the fact na ang ganda ng galaw nitong si Bivol. Yun talaga ang style ni Bivol. Gagalaw siya para iwasan yung mga power shots ni Better BF at para ma-aggravate yung tuhod. Mahirapang gumalaw hahabol ka So mag-exert ng effort si Better BF, suspect nga ang kondisyon ng kanyang tuhod sapagkat halos ilang buwan pa lamang nang ito'y operahan. So, yun ang tingin ng mga boxing fans, mga kaibigan. Kaya ang tinatanong palagi ng mga reporter dito sa impending rematch, ang tanong nila kay Better BF, kumusta na, tol? Ang lagay ng tuhod mo sapagkat yan ay mukhang naging factor in the early fight, in the early rounds of the first fight, kaya hindi ka makahabol. At ginagarantiya ngayon ni Better BF na 100% healthy na ang kanyang tuhod. Pero meron pang isang intangible, mga kaibigan, sapagkat this January, Better BF already turned 40 years old. 40 years old na si Better BF, so maaaring medyo kakarag-karag na sapagkat yung pong edad na yan ay matanda na para sa isang boksingero. In fact, for the first time, going into this rematch, mga kaibigan, nagsasalita na si Better BF tungkol sa retirement. Yes, nagsasalita na siya na balak na rin niya, pinag-iisipan na rin niya ang retirement, lalo na kung sasabihin daw ng nanay niya na huwag ka nang mag-boxing. So, yan po ang sitwasyon dito. May edad na, and all of a sudden, he's talking about retirement. Ganun pa rin ba ang enthusiasm nitong si Better BF? Healthy na ba ang kanyang tuhod? Sapagkat ito'y critical. Kasi gagalaw at gagalaw itong Bivol You need 2 good knees to go after Bivol, who is expected to move a lot. So, yan po ang mga critical factors, ang mga intangibles na nakikita ng mga eksperto. Ngayon, ano ang ating expectations sa labang ito? Expectations, hindi po prediction. Yung prediction kasi, nasa inyo yan. Sinasabi ko ang kalakasan at kahinaan ng mga boksingero. So, nasa inyo na mag-interpret. Kung sa tingin nyo, yung kahinaan actually kalakasan, ay nasa inyo na yon. Pero ito po ang ating expectation sa labang ito. I think if the knee is healthy, kung okay itong tuhod nitong si Better BF, I think he will be able to do the job and retain the undisputed light heavyweight championship. That is only my opinion because I have to agree that Bivol, ito yung maaring kontrapelo talaga. Kontrapelo ni Better BF. Sabi nga natin, styles make fights. And Bivol has the style to counter the pressure, the power punching of Better BF. Ang problema lang talaga kay Bivol, number 1, can he do it for 12 rounds to box fluidly? And the most critical factor, of course, can he hurt Better BF? Sapagkat kumpara sa knockout power ni Better BF, itong si Bivol, sabi nga natin, pag tinumpara mo kay Better BF yung punching power, yung power na is parang the punching power ng isang langgam. Ganun po ang comparison. So, if you cannot hurt
Beterbiev. And Beterbiev has healthy knees. Papasok at papasok yung Beterbiev. Eh baka mahirapan itong si Bivol. Baka mahirapan itong si Bivol. But this fight will be more action-packed, mga kaibigan. Because I see Bivol trying to take some chances. Kasi alam niya na baka hindi popular sa mga judges, yung suntok layo. So maaaring magkakaroon ng okasyon na titigil siya and he will try to mix it up, mga kaibigan. But that could be very dangerous. Although kumpiyansa si Bivol because he went 12 rounds in the first fight, baka yun ang sinasabi kong complacency. Baka maging masyadong kumpiyansa itong si Bivol. Akala niya, porke tumagal ako ng 12 rounds sa unang laban, ay kaya ko na suntok ng Beterbiev. So he has to be really, really careful. Sapagkat itong si Beterbiev, pag healthy, mga kaibigan, hindi lang po ito ordinaryong puncher. He is a great, great pressure fighter. Ang lakas ng jab niya pagpapasok. Nagja-jab yung papasok eh. Hindi lang basta-basta pumapasok yan na pwede mong counterin o side-to-side movement para maiwasan yung pasok niya. He comes in with a jab. Pulido yung jab niya, mabigat, mga kaibigan. And then yung mga clubbing shots niya, yung mga medyo pabatok na suntok, talaga maiipit at maiipit ka dito kay Beterbiev. So very interesting fight, mga kaibigan. Nakita niyo kung gaano kadikit the way we describe yung kanilang mga estilo. Very, very close fight ito, mga kaibigan. Ako, personally, sabi ko nga, Bivol can beat him. He can make this a classic boxing clinic. Pero dito sa rematch, I think Beterbiev can pull it off. Siguro magkakaroon ng flash knockdown, pero tingin ko baka puntos pa rin ito para kay Beterbiev. Kasi hindi basta-basta matitibag yung Bivol din eh. Magaling din po yung Dimitri Bivol. Magkakaroon lang siguro ng knockout if he makes the mistake of staying too long on the ropes or in the pocket, believing na kaya niya ang suntok ni Beterbiev. So this is going to be a good fight, mga kaibigan. My money is on Beterbiev, pero sabi ko nga, huwag mo itataya yung pangrenta mo ng bahay at baka ikay ma-eject kinabukasan sapagkat very, very close po ang labang ito. Ang ganda, boxing ang panalo sa ganitong klaseng mga laban. The classic boxer counter-puncher versus the pressure power puncher. The classic boxer, Bivol. The pressure power puncher, Beterbiev. This is the best pairing you can get in boxing. At yan po ang buod ng ating Boxer Shorts for today, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok dito sa ating munting YouTube channel. Thank you for the heartwarming messages. At pinipilit po talaga natin isingit sa ating schedule itong episode ng Boxer Shorts para ma-share ko lamang po sa inyo ang ating mga opinion sa iba't ibang subjects tungkol sa pro boxing. So until then, mga kaibigan, enjoy the fights, the big fights that are coming our way. Ako si Attorney Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang.